Tsaka ipakita ko talaga, i-close up natin mga farm upang makita talaga natin yung kanilang mukha. Yan. Ganyan talaga yung porma. Parang may sungay. Ano ba sa Tagalog yung sungay? Tsaka dyan, sinasak nila yung dun sa ibabaw. Nangingitlog sila dito sa habang yung iba ay kumakain, sinisip-sip yung juice ng yan mga ka-farm. Yan. Sa nakakaalam, sa hindi pa nakakaalam, ito ang paste sa ampalaya. Yan. At saka ito yung damages na kanilang nagawa. So ito na ang sanhi, yung pagkalanta dahil tapos hindi lang siguro yan ang may pakanan yan. Kasali na ito yung tinatawag na fruit fly. Pero kadalasan sa ganitong oras is walang fruit fly makikita natin mga ka-farm. So ito lang. Yan. Ganyan. Pero para sa akin mga ka-farm, dahil hindi naman ito masyado may kalakihan, hindi ako nagko-control using synthetic chemicals. Ang ginawa ko ay ini-sprayhan ko lang to ng yung mild lang pero hindi synthetic. Gumawa ako ng OHN, Oriental Herbal Nutrient, na gamit yung mga tawag dyan. Yung ginamit ko is mga ka-farm, yung basta may suka yun, tsaka Bombay, luya, yun ini-spray ko. Pero bago ko yan ini-spray ay ginawa ko ng piniperment ko muna. So ito na resulta dito mga ka-farm. Yan. Pero pwede pa ito makain or magulay. Tingnan nyo mga ka-farm. Hindi na kasi, pero tingnan nyo mga ka-farm. Marami pang sumunod na maliit na bunga. So kailangan pa ito tatanggalan natin yan ng mga dahon-dahon, pero hindi pa sa ngayon na vlog mga ka-farm. Ipakita ko lang sa inyo na tapos ko na ito natanggalan. Kailangan tanggalin natin itong mga patay na dahon dahil yan ay yung iba ay sanhi sa sakit. Tsaka upang magbago ang mga dahon or maging green lahat, parang dili ma-contaminate yung ibang dahon. So ito, tingnan nyo mga ka-farm. Hindi naman sa ganun may yung mga paste na pinapakita ko sa inyo. Pwede pa ito magulay mga ka-farm. Huwag kayong mag-alala. So di ba? Matagal na tong lumaki na nga yung punuan ba? Yan. Naghagwa ay pang mga paste. Paste na paste ka talaga. Kayo talaga. Nag-ilog pa sila sa isa kakuan. So, yun anak ra mga ka-farm. So, pero kung dako na jud nga farm ang atong himuon, siyempre mag-spray ta, pero through using GAP. Susunod tayo din sa GAP, Good Agriculture Practice. Dahil alam niyo mga ka-farm, kung hindi tayo susunod niyan, nako, kawawa yung mga consumer. So yung farm natin o yung pagtrabaho natin or farming natin is hindi maging sustainable. Bakit pa kapag sabi tayo na hindi maging sustainable mga ka-farm? Dahil alam nyo, kapag tayo ang nag-i-spray palagi ng mga synthetic chemicals, ay siyempre parang yung mga consumer natin or yung mga bumibili ng gulay, yung bumibili ng pagkain na galing sa atin at tapos hindi natin inaalagaan yung masyado yung tanim natin, ang mga consumer or tayong lahat
na kumakain sa gulay, yung mga bumibili, syempre mamamatay, magkakasakit yon. Syempre basta lulong sa chemicals is yung makukuhang sakit or magdidevelop sa tao is cancer. So, yun. Dapat kailangan bilang isang mga farmer katulad ko, kailangan din nating alagaang masyado at dapat proper nating kung mag-apply man tayo ng mga synthetic kung mga chemical ay kailangan ding mag-ingat at saka kailangan i-evaluate talaga natin ang ating sarili mga ka-farm upang syempre maalagaan din natin yung mga consumer. Kasi yung base sa aking nalalaman, kadalasan kasi sa mga lalo na yung nagpa-farm talaga, yung halos mga ganyan ay sinusok ito sa mga chemicals katulad example mga ka-farm ha, ito kukuha sila ng parang tabo, lagyan yung tabo ng chemicals tapos iganyan dito mga ka-farm, isusok nila up to 3 to 5 seconds. So ang resulta maging maganda at beautiful yung syempre bunga. Example mga ka-farm, tabo tong kamay ko, example lang ha, ganyan, igaganyan lang dito. Tapos bibilang 1, 2, 3, 4, 5, down. 1, 2, 3, 4, 5, down. Ganyan. So, syempre, ang resulta is maganda. Pero yung kumakain ay hindi natin alam, lalo na kung may case na siya na may mga bukol, mga ganyan, ay mas lalong ma-activate yung mga cancer cells. Pero katulad sa ating mga ka-farm, ay kailangan nating alagaan mismo ang ating pagtatanim upang maging safe ang ating mga consumer or farmer. So ito mga ka-farm, makikita nyo nga hindi talaga lulong sa chemicals dahil alam nyo, siyempre nakikita nyo kanina ay mayroong mga paste na dumadapo at saka ito yun. Pero safe na to dahil pangkonsumo lang to sa amin at hindi pambinta. Pero alam nyo ba mga ka-farm, may mga excellent consumer na ngayon, excellent talaga. Yung mga parang wise na, kumbaga, parang wise na yung mga mamimili. Hindi na sila mamimili yung grabe ka smooth, grabe ka, depende kung anong gusto gulay. Ang sa termino ba sa amin sa Bisaya is grabe ka gwapa nga mga gulay. Aray, kagwang slide ko. Ingon ana ba? Kanang dili kayo. Ing ani. Hamis na siya tan-awon. Pero murag lami ang yun gihapon. Ing ana ra, kasimple. So bukas ugma makita akong ipakita ni sa inyo nga atong kuhaan ni siya mga patay-patay nga dahon. So kay wa man guni na tagad nako kay nga alam nyo. Alam nyo ba mga ka-farm, ako ay naging busy. 2 to 3 weeks naging busy sa palayan. So hindi ko na ito pag itong backyard garden ko, yung mixed garden dito. Pero marami pa tong bunga mga ka-farm. Takin nyo. Hindi ko na naalagaan pero tingnan nyo. Maraming bulaklak yung sili. Ito yung sili na pwedeng lapuhan ra mga ka-farm, yung ganyan. Tapos ito yung sili na native sili. Maraming bunga. Yan. Tapos nagtanim talaga ako nito mga ka-farm, mga almost 50 ganito. 50 kapunuan. Bagong tanim pa lang yun. Hindi ko pa to ipa-flex katulad niyan mga ka-farm. Dahil alam nyo ba mga ka-farm, kung magbarato man lahat ng mga gulay at saka yung mga lamas, yung sili talaga ay hindi talaga bababa. Mahal pa din. So yun lang, puro vlog natin ay nandito lang sa ilalim sa aking munting ampalay. At saka salamat basta yun, ang tandaan nyo na wag basta-basta bumili sa market na ng mga gulay. Wag yung pinakamaganda. Ang sabi na, wow, gwapa ang gulay. Basta, yun ang tandaan nyo mga ka-farm dahil, alam nyo ba, ay lulong yan sa chemicals. So, mas mabuti pa yung may mga garas-garas, bunog, o mga ingana. Kaya abinin nyo, safe yun na siya. Aya pagtuo nga, organic.
Kay basta mga farmer, mga dagko nga farm, gina-sprayhan yun na sila. Oh, dili ko bitter mga ka-farm. Gusto lang ko nga maproteksyonan pud nako ang inyo hang. Siyempre kung di na mo nagsuporta sa nag-protect sa inyo hang kaugalingon, protektahan pud ang ubang mga sakop sa inyong pamilya, labi na ang mga kabataan. Oh, see. Di ba? Maura to mga ka-farm. Thank you so much for watching. Have a great day everyone. I love you all.